Mahalagang paalala, ang lahat ng mga balitang aking inihahayag ay hindi sa akin mismo nanggaling. Ito ay galing sa mga source ng Aldab Nation sa iba't ibang social media platform. Ako ay tagapaghatid lamang at nagbibigay ng komento. Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan ay huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel, ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo, kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan si JDL ay pinagtatawanan si Atay at tila may bansag pa raw siya rito. Bumaligtad ang mga taong ito para sirain daw sina RJ at Meng. Ngunit si JDL noon ay may mga pasaring. Pero sina RJ at Meng sa likod ng mga nangyayari na di umano'y mga sarswela ay masaya sa kanilang pribadong buhay. Gaano nga ba ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, alam kong gusto nyo na yung malaman. Pero bago ho yan ay bibitinin ko muna kayo ng kaunting-kaunti lamang kung saan magbasa muna tayo ng mga nakakatuwang post ni my name is Theo01 sa Twitter. Kaya naman wag na natin patagalin pa. At sabi niya sa kanyang tweet, si Daddy, alam kong lihim din siyang kinaiinisa ng management ni Mimi. Madami kasing nakalinyang project at ads kay Mimi noon pa man. Hindi lang makaarangkada kasi hindi tinututulan niya. Hanggang ngayon naman sumasang-ayon na lang din si Mimi para walang gulo. Buti na lang andyan ng mga bata, hindi masyadong malungkot si Mimi. Si Daddy dapat pagdating niya ng bahay, nakasalubong agad si Mimi. Pinakaayaw ni Daddy ay yung nagkukulong si Mimi sa room. Pwede naman siyang magkulong basta nasa loob din siya. Pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya basta nandun lang si Daddy. Ayaw niya nagsosoro si Mimi, baka kung ano pa ang maisip. Itong si Daddy panireklamo kay Mimi. Hindi na raw ito masyadong nagde-demand sa kanya. Hindi na raw nangihingi ng kung ano-ano gaya ng dati. Kahit sa food, hindi na ito nagpapabili or mag-request man lang. Bibihira ng mangulit o hindi kaya manghingi ng time. Kinakabahan na siya na baka anytime tuluyan na tong manlamig. Alam kong tuwan-tuwa ho kayo sa ating binasa, pero ngayon pag-uusapan na natin ang ating main topic. Oops! Wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako para sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics channel family. Well, alam kong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na si JDL ay pinagtatawanan raw si Atay at may bansag pa siya rito? Ngunit bumaligtad nga lang daw ang mga taong ito para sirain di umano sina RJ at Meng. Noon pa man si JDL ay tila may mga pasaring na. Ngunit sa likod ng mga nangyayaring di umano'y saraswela, RJ at Meng masaya sa kanilang pribadong buhay. Gaano nga ba ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, alam ko super excited na kayong malaman niyan, kaya naman wag na natin patagalin pa. Unang-una na nga dyan galing sa tweet ni Vampire 2019 at sabi niya rito, saan na ang mga binayarang account ni na Pink Elephant at Lolo Mutane? Nakinabang ba sila sa mga ito? Saan ba yung right hand ni Taning na si Kambing at yung anemic na Galunggong? May mga projects pa ba ang mga yon? Mga tuta sila ni Lolo Botok sa tangsawsawan dati ng Pegasus. Pinagtatawanan dati ni JD elang baklang Arjokla. Sa kanya ata galing ang salitang first day, last day. Hindi natin akalaing babaligtad silang tatlo 360 degrees. Hindi ba nila naisip na sila'y nasa takip silim na ng kanilang career at ang maiwan nilang alaala ay mapait pa sa abdo ng isda? Gusto ko lang i-clarify na ang boycott natin at no to solo projects of Aldab ay produced ng GMA, TV5, MZ, APT at ABS or may connected sa mga kumpanyang nabanggit ko.
hindi nila deserve ang support natin. May araw din ng mga ito. Basta tandaan natin na Aldab will be back. Hanggang balik tanaw na lang muna siguro sina Magna Kupit at asawang si Toothpick. Cannot afford na bang mag-holiday na ang ticket ay business class? Kung talagang ang yaman nila, bakit need niya pang mangupit sa McDo ng bibis natin noon para may pang-holiday? Nakakahiya ha? At sabi naman ni Gabriela Asayagaya, ano man ang gawin, pagbabayad sa mga bumaligtad at mukhang pera, wale. Puro palpak ang bayarang sarswelista. Sayang perang ginastos, hindi mapatumba ng ADN fandom ng mga ulol. At ayon nga dito, tila noon nga raw mga panahong hindi pa nagsisimula ang sarswela o hindi pa raw sumasali di umano si JDL sa sarswela, ay pinagtatawanan nito si Atay at may bansag pa siya rito. Ngunit tila bumaligtad ito at biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay tila kakampi na siya ni Atay dahil raw sa di umano'y sumali ito sa sarswela na sinasabi ng mga Aldab Nation. Ngunit kahit na nga raw gano'n na kahit na ang mga taong inaasahan sana ni na RJ at Meng ay iniwan rin sila sa ere, ay patuloy pa rin daw ang masayang pamumuhay ni na RJ at Meng sa pribadong buhay ayon yan sa mga Aldab Nation. Hanggang ngayon nga raw ay tuloy-tuloy pa rin na nagaganap ang mga di umano'y sarswela na ginagawa upang sirain si na RJ at Meng. Ngunit kahit na ginagawa nila ito ay tila unti-unti lalong lumulubog ang mga taong involved dito at tala nga naman ngayon ay kinakarman aayon yan sa mga Aldab Nation. Alam kong kahit ganun marami pa rin sa inyo mas lalong kumakapit ngayon na Aldab Mature is real, pero sabi nga natin na kahit na ano pa man ang maging desisyon ni na Alden at Main sa kanilang buhay, karera at buhay pag-ibig ay kailangan natin silang support at kailangan natin itong tanggapin ng buong buo dahil yon ang kanilang deserve. At yan ang aking update for today's video. Maraming salamat sa panonood at pagtapos sa videong ito. Kung nakapag-subscribe ka na, welcome sa Fanatics Channel family. Kung hindi pa naman, huwag ka nang mahiya. Mag-subscribe ka na. Pindutin mo na yan. I-click mo na rin ang katabing bell button para makatanggap ka ng notification kapag may bagong update para sa iyo. Para naman sa parte na ng aking pamilya, punta lang sa aking channel at i-click ang videos para mapanood mo at malaman mo pa ang mga nakaka-good vibes at nakakakilig na fresh news about Maychard. Muli, ako ho ang inyong lingkod na patuloy na maghahatid ng good vibes every day. Thank you mga Aldab Nation. Ingat!